Hello mga ka-legit lover cats! Another updates kung saan Bossing Vic Soto abay mukhang tinanggihan na ang offer ng GMA. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. For today's video, bago tayo mag-umpisa, of course, nais ko po munang i-appreciate, pasalamatan, at i-shoutout ang lahat po ng mga legit viewers po natin and subscribers na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! And for today's video, ito na nga pag-usapan natin dahil isa pong kumakalat na balita sa news online na si Bossing Di Umano ay tuluyan na ngang pinutol ang kanilang ugnayan sa GMA. Kasi po, kung matatandaan po ninyo, si Bossing po ay gumagawa ng kanyang mga sitcom dito sa GMA7 dahil parte po yun ng kanyang kontrata ng MSET Production, no? Dahil po dito ay marami pong mga sitcom na ginawa itong si Bossing na talaga naman pumatok sa takilya, na talaga naman pumatok sa mga netizen at sa lahat ng mga subscribers and viewers nito. So dahil po sa paglipat po nila, malaking naapektuhan po talaga ng malaki yung viewership po ng kanyang latest na sitcom with Miss Maha Salvador. Kung if you remember, meron po siyang sitcom na ginawa dito na umabot ng almost 6 to 7 years. Kasama niya po dito si Miss Maine Mendoza noong nandun pa po sila sa GMA. At napakaganda po ng rating na nakukuha nila. Napakaraming mga advertisers and mga sponsors po na pumapasok with that particular sitcom. But this time, ito pong latest, talagang masasabi nating affected po talaga to. Kaya naman, nakapag-desisyon na rin po si Bossing na talagang putulin na di umano ang kanyang ugnayan sa GMA dahil yung kanya pong latest sitcom na 24/7 with Miss Maha Salvador ay tuluyan na ngang tatapusin, no? Sa pagpasok po ng taong 2024 ay sa TV5 na po sila gagawa ng bagong sitcom dahil ito po yung nagsisirculate online. Ito po yung sabi po sa isang article, bilang TVJ ang aalisin sa GMA, paggawa ng sitcom ni Vic Soto sa GMA tatapusin na. Naku, mukhang kailangan na mag-isip ng Kamuning Network kung ano ang ipapalit nila sa mababakanting time slot ng sitcom ni Vic Soto. Ito po yung confirmation, no? Na talagang tatanggalin na nga. Ang chika kasi simula next year ay kapatid network na gagawa ng sitcom ang production firm ni Vic Soto na MSET. Tatapusin na lang umano ang kasalukuyang sitcom ng host comedian doon na open by 24/7 at kung saan kasama rin niya doon ang actress dancer na si Miss Maha Salvador. Mana-mana ang magiging title ng magiging sitcom ni Vic sa Kapatid Network pero so far ay wala pang revelation kung sino ang makakasama ni Vic dito. Suggestion ng iba ay sana isama ni Vic ang real-life couple na sina Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde. Isama rin sana ang EAT host na si Atasha Mulak para magkaroon din ito ng acting job bukod sa pag-host. Well, mukhang maapektuhan dito ang mga spakol artist ng parte ng sitcom ni Enteng. Sana nabigyan sila ng ganap after. Ayun. Kasi 'di ba, yung mga kasama po kasi ni Bossing dun po sa kanyang sitcom sa 24/7 is yung mga bagong artista po sa GMA Sparkle na malaki po talaga ang kita noon pagdating po sa GMA Sparkle management kasi syempre pasok po sa kanila yung mga commission noon. Pero this time eto na nga, tatapusin na nga ni Bossing Vic at ganun din naman po si Miss Maha Salvador, mukhang wala na rin naman talagang ino-offer sa kanyang GMA7 dahil si Miss Maha po is isa po yan sa mga may-ari naman ng Crown Artist Management na kung saan siya po ay tumatayong manager ni Miss Miles Ocampo, Mr. John Lloyd Cruz at ang iba pang mga magagaling na actors and actresses na galing po sa ABS-CBN. And isa rin sa mga wish ng lahat na sana nga sa pag-alis nga ni Bossing na ito,
ito na po yung umpisa na talaga makakapanood na tayo ng mga magagandang sitcom sa TV5 dahil yun po ang pangako ng ilan sa mga kapatid buzz, no, ng TV5 network na magkakaroon na ng mas magaganda at mas pinabonggang mga palabas nga or mga programa dito po sa nasabing network. So dahil dyan, narito naman, magre-react po tayo, no, sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa ating last update. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Marie Lisa Safe. Hindi naman siya marunong magtagalog, English, sira, diba? Pero nakakatuwa naman kahit papaano. Yun, kasi ito po kasi yung update natin patungkol po dun sa mga sa mga bashers po ni Atasha Mulak, no? Kasi nagsi-start pa lang po yung artista o yung si Atasha, parang may mga nag-iipon na ng mga bashers na kung ano-ano po yung sinasabi kay Atasha dahil sinasabing nag-iinarte lang daw dahil hindi marunong magtagalog. Sabi ni Arnel Calyado, before the basher compare, let it be known that Atasha is not familiar with Tagalog, having been brought up in the environment where English is spoken, not to be mentioned, having studied and completed her education in UK with honors. Alam niyo po kasi yung mga bashers na yan, wala po silang alam about dun sa naging kapalaran or naging experience po ni Miss Atasha. Siguro kung alam po nila yan, hindi nila ibabash si Miss Atasha Mulak for dun po sa language barrier niya na mahirap siya magtagalog, minsan nahirapan siyang umintindi ng Tagalog, 'di ba? So, ganyan talaga mga bashers karamihan sa kanila is wala talagang alam. Yun po talaga ang main reason nun. Sabi ni Miss Art, ito naman po ang komento ni Norberto Orakin. Alden Richards, kapito ko sa GMA whereas TBJ developed his career in Kalye Serye, hindi makakaahon kundi sa TBJ. Alam mo, real talk po ito kasi diba the time na si Alden po is pakwit na po yan sa showbiz. Ayaw niya na talaga kasi parang hindi naman siya nabibigyan ng break. Diba ilang taon na po siya nag-aartista pero wala talaga. Pero nung dumating po yung Kalye Serye dito po sa Branded Eat Bulaga, doon po nagsimula na talagang umariba po yung kanyang career. Doon po siya nakilala sa katauhan po doon sa tandem nila ni Miss May na Aldab, no? Pero ngayon, syempre, hawak-hawak po siya ngayon ng GMA kaya hindi siya makapag-decide for himself. Sabi ni Wilmay Villanueva, dapat nga lumipat na lang siya kasi di naman po siya nabibigyan ng magandang project dyan sa GMA. So, ito naman po yung opinion niya patungkol sa issue ni Alden Richards. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!